Alam mo ba yung yung kay Remulla, no? Nagsalita din siya uli kahapon tsaka kanina, inulit niya na i-revive nila yung kaso ni yung kaso ni Joel Villanueva. Oo, partner. Isa rin yun sa ombudsman. Gusto nilang i-revive yung kaso, ayaw nilang tigilan si Joel Villanueva. Mukhang busy-busy Ikaw, sila partners, sa iyong paliwanag at kung ito may naayon sa batas, tama naman, partner. Alam mo kasi may mga sinabi yung isang dating Supreme Court Justice, no, hindi ko napapangalanan. Oo. Medyo hindi ako nag-agree, although tayo po ay isang hamak na abogado lamang. Nakapak-humble naman. I absolutely do not agree with his opinion na hindi na pwedeng i-revive or i-refile ang kaso because that would constitute as double jeopardy. Alam niyo po kasi pag sinabing double jeopardy, dapat ang isang reklamo ay nakarating na po sa husgado. At kung ito naman ay nakarating na sa husgado, ang reklamo, dapat either nagkaroon ng acquittal or conviction. At definitely, kung may acquittal or conviction, prior to that, nagkaroon ng vista o yung tinatawag na arraignment, where the accused is given the opportunity to know the nature and the cause of the accusation against him, and then bibigyan mo na opportunity yan, guilty or not guilty. Yun ang mga elemento na dapat makita mo kung talagang na-desisyon na ng korte, guilty or acquitted siya, tapos nagkaroon ng arraignment. Kapag hindi nakarating sa husgado ang isang reklamo, ay wala pong matatawag na double jeopardy. Bakit? Sapagkat ang ombudsman ay hindi po hukuman. Ang ombudsman ay opisina lamang ng isang prosecutor. Ang ombudsman ay tanod bayan. Isa po yan prosecuting arm ng ating gobyerno ng Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, yan po ang hukuman. Siya po ay isang anti-graft court, isang special court created by law. So kung sasabihin na hindi pwedeng i-refile, hindi pwedeng i-revive, yan po ay sa aking pananaw ay hindi tama. Wala pong double jeopardy sa kaso ni Joel Villanueva. In fact, the ombudsman can revive, can re-investigate, can re-examine the complaint regarding this reversal of the order of dismissal para kay Joel Villanueva. Because according to the Constitution, the Ombudsman has a very broad investigative power and discretion. Napakalawak ng kapangyarihan ng Ombudsman that even the decision of the former Ombudsman can be reversed by the incumbent ombudsman. Yan po ang katotohanan dyan. So, hindi pa safe si Joel Villanueva. The fact that there was a secret decision. The secret decision, kapag inimbestigahan yan, baka magkaroon na makita na nagkaroon din ng violation of due process of law. Because if you will render a decision without giving the necessary parties to the case, then that would be tantamount to violating the rights to due process of the parties. Bakit? Kasi hindi mo pinaalam sa kanila ang naging desisyon ng ombudsman reversing the order of dismissal. Ang bawat tao ay binibigyan ng pagkakataon dapat. Binibigyan ng notisya, binibigyan ng kaalaman sa kung ano ang nangyari sa isang kaso na naisampa sa isang investigative
body. Partner, napagmuni-muni mo ba habang nag-iisa ka? O napagtanto mo ba, bakit kailangang ilihim? Lalim ha? Bakit kailangan ba itong ilihim? Napag-isipan mo ba yun? Ano kaya ang mabigat na dahilan dito? Oh. Alam mo, nilihim yan sapagkat matibay ang ebidensya laban kay Joel Villanueva when this case was investigated by the former ombudsman na si Justice Conchita Morales, na dating ombudsman at dating Supreme Court Justice. At alam niya siguro na kapag yan ay nagtuloy-tuloy, definitely he will lose his opportunity to serve in the government. So actually there was a collusion, there was a conspiracy in this case. At may mga allegation pa nga na si Joel Villanueva ay nagbigay, allegation lang naman, ng 20 million pesos sa dating ombudsman in order to render a decision in favor of Joel Villanueva secretly. But that secret decision is actually a violation of the law. Hindi mo pwedeng, pag nag-promulgate ka ng isang decision, dapat may mga notice yan eh. At dapat dito ka magtataka. Bakit nung nag-file siya ng motion for reconsideration at lumabas ang decision noong 2019, nagkakagulo na dyan sa Senado upang siya ay tanggalin itong mga nakaraang buwan. Yes, attorney. At nasasabit na siya sa flood control. Bakit hindi siya kumikibo? At wala siyang sinasabi na may dismissal na pala yan. Naglabas lang siya ng clearance at certification when Boying Remulla declared that he will go to the office of Tito Sen sa Senado in order to discuss the possibility of enforcing the order of dismissal issued by former Ombudsman Conchita Carpio Morales. At tayo rin ay nagulat, partner, di ba? So it appears very obvious that there was bad faith on the part of Joel Villanueva. Kung he is actually in good faith, dapat noon pa sinabi niya, because it is not ordinary on the part of a prudent person na dismiss ang kaso mo for corruption and yet sinisikreto mo. The normal thing that you should do is to announce it to the whole world. Kung pwede nga one whole page sa isang newspaper, magpalabas ka ng ads. I am innocent. I was declared as not guilty of the crime accused against me by the ombudsman. So, dapat tuwa-tuwa ka doon, di ba? Kumbaga, partner, you should be proud, di ba? Dapat proud na proud ka kasi yan isang parang vindication yan eh. Partner. Nabawi mo ang iyong puri at tangal. Pero kabaligtaran sa sinasabi ng dating ombudsman si Martires na kaya daw sinikreto, ito ay protection sa dangal at karangalan ng senador na si Joel Villanueva. Oo, tama yan, partner. Magandang paliwanag. At dahil paliwanag po, etong si dating ombudsman Martires ay naging ghost ombudsman dahil nga po siya ay parang multo kung kumilos dahil nga po sinisikreto ang mga mahalagang desisyon na ginagawa ng kanyang kagawaran. So malinaw naman po dito na may nagsabwatan, may kumilos para po etong si Joel Villanueva ay ma-acquit o mawala ang kanyang dismissal order na inilabas po naman nitong si Morales. Alam nyo, medyo naman talaga yan. Alam naman natin na talagang yan ay sinikreto at pinagkaisahan at may mga kumilos para po hindi po maparusahan itong si Joel Villanueva sa ginawa niyang sinasabing sangkot sa PDAP scam. So alam nyo, ako nga naisip ko, sabi ko, naku dapat pala itong si Joel Villanueva ay wala ng karapatan to na maging senador. Dahil ito'y dinismiss na noon ni Morales, wala ratong karapatan din na maging senador. Dahil lahat ng kanyang, kumbaga mga nakamit na pwesto, lahat yan ay
kumbaga hindi dapat sa kanya dahil nga po siya ay merong katarantaduhan na ginawa at hindi pa niya napagbabayaran. So alam niyo po meron po tayong isang naalala dito na video. Meron po kasi tayong napanood na video na nagsalita itong isang magiting na senador. Sabi po nitong senador na ito, okay, ito pakinggan po natin na ito po yung sinabi nitong senador na ito. Ayan, ito, pakinggan po ninyo Kung sabihin nyo involved siya, parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganun, pero hindi po ako aware na gaano dun sa sinasabi niyang blood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, Senador, kung sabihin mo na sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure hindi yan nangyari. Mayor Honor, sabi ko nga po, hindi po, ako po yung nagawa po. Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didibisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Ayun, di ba? Hindi yan Ulit. nangyari. Sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control. Right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan. Ayan, di ba? Ilang beses nating narinig yan kay Senator Bato de la Rosa na etong si Joel Villanueva ay galit na galit daw po sa flood control. At ayaw na ayaw daw nito na yung may mga korupsyon patungkol po sa flood control. Paano yan, Senator Bato? Doon pa lang po sa PDAPSCA, meron na po siyang issue ng korupsyon. At ngayon, nasasangkot naman sa flood control projects. So, eto nga si Joel Villanueva ay kinasuhan na ng ICI doon po sa Ombudsman para po sa flood control projects. So, dalawa. Yung double jeopardy, wala yon. Ngayon, double case meron. Maaring mabuhay yung kaso ni Conchita Morales laban dito kay Joel Villanueva. At ito pong flood control projects na kung saan ay tumanggap po ng kickback itong si Joel Villanueva. Sabi nga ni Senator Bato, kung sinabi mo doon sa tauhan ni Joel Villanueva na yung pera na yon galing sa flood control project, hindi daw tatanggapin ni Joel Villanueva. So, ibig sabihin, kapag po galing sa flood control, hindi tatanggapin. Pero, kapag galing po sa kahit sino mang tao, di ba doon pa lang questionable, tatanggap si Joel Villanueva ng pera na hindi po dinideklara o hindi po sinasama sa kanyang salin o hindi sinasama sa mga sa SOTSE noong ito'y kumandidato, ibig sabihin po niyan, talagang si Joel Villanueva po ay nuknukan ng kurakot. Kaya po, 'di ba, bukod po dito sa sa kaso na bubuhayin, tingin ko bubuhayin po ng ombudsman dahil nga po para tignan kung meron po talagang paglabag sa sa graft and corruption
etong si Joel Villanueva patungkol po doon sa PDAP scam, eto pong flood control project, talagang malilintikan sila. Bakit? Talagang sinigurado po ang mga ebidensya at hindi po ito basta-basta lamang na case build up. May 100% conviction po dito. Yan po ang ginawa ng ating ICI at yan po ang habilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang utos na gawing maayos ang kaso. Ang mga ebidensya dapat ay 100% na makakapag-convict sa isang akusado dito po sa flood control scam. Kaya po nako, malaki ang problema ng isang Joel Villanueva. Buti na lang talaga at meron ng meron ng mga hold departure order at hindi na po yan basta-basta makakalipad dahil nga po tama lamang yun, paharapin sila sa korte. Buti nga, 'di ba, meron pa silang due process, 'di ba? Alam nyo, eto nga mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, kung hindi po talaga eto may masasampulan at meron pong makakaligtas dito. Aba, etong laban sa korupsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos mababaliwala after some time. Paglipas ng mga ilang taon, maybe 5 years or 10 years, babalik na naman po sa pangungurakot ang kahit sino na mapopwesto. Dahil nga po, etong atin pong justice system, pababayaan lang. Kung pababayaan nga lang, 'di ba? Kung hindi magiging maayos ang pagkakaso, pagkuha ng mga ebidensya, at paghawak sa mga witness. So, eto pong ginawa ni PBBM, napakaganda nito. Bakit? Kasi hindi katulad nung mga nakaraang panahon, talaga pong na-acquit lang o hindi man nababasura ang mga kaso at malaya pong nakakalaya o malayang nakakakilos ang mga kurakot at hindi po napaparusahan. So ngayon po kay PBBM, eto ang seryosong paglaban sa korupsyon. Kaya po, antabayanan natin, huwag tayong mainip. Tignan lang natin ang mga magiging kilos ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi lahat naman po ng kanyang ginagawa ay para po sa ikalilinis ng kanyang gobyerno. Napakalaking sakripisyo nito na ginawa ni PBBM. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Salamat po kay Attorney Rene Bueno at sa kanyang partner na si Ma'am Jenny Pahilanga at sa DZXL. Yan, support po ninyo, Usapang Batas.